Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Muli po, binabati ko po ang bawat isa sa atin ng isang Happy New Year and naway mas lumalim pa ang relasyon natin with the Lord God, di ba? Starting this day, since January 1 ngayon is we should take this or i-take natin itong opportunity na ito na magsimula ng panibagong commitment or mag-recommit kay God and kay Jesus Christ. So, ngayong araw, ang Bible verse na ating tatalakayin ay ang Ephesians chapter 5 verse 17. And ngayon is tatalakayin natin kung paano ba maging successful in this year 2024. So, how to become successful in year 2024. So, balik tayo sa ating Bible verse in New International Version. Therefore, do not be foolish, but understand what the Lord's will is. So, in Tagalog translation naman, huwag kayong maging hangal. Sa halip, unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. So, ang main point ng Bible verse na ito is yung pagpapangaral sa atin na alamin kung ano ba yung totoong will ni God para sa atin. Ano ba yung will niya para sa buhay natin? Ano ba yung pinlano niya para sa atin? And kaya sinabi na huwag tayo maging hangal dahil minsan kasi yung mga tao, mas sinusunod nila kung ano yung pinlano nila para sa sarili nila. Mas nagre-rely sila doon more on sa plans nila para sa sarili nila rather than sa plans or sa will ni Lord para sa atin. So, para mas mapalalim pa itong talakayan natin regarding sa Bible verse na ito, is proceed tayo sa ating teaching. So, sabi rito sa number 1, success is doing the will of God. So, for us Christians, super makaka-relate tayo dito na ang success ay makukuha natin sa paggawa ng mga bagay na ikapupuri ni God or yung nakabatay sa plano niya para sa atin. Especially yun nga tayo mga Christians kasi 'di ba? Para sa akin kasi personally, yung success na yan is hindi matutukoy base sa money mo, sa kung anong meron ka ngayon, sa mga kayamanan mo, kung ilang bahay meron ka ngayon, kung anong trabaho mo. Kasi for me, ang success is yung kumbaga freedom mo and yung pagkakaroon mo ng relationship with God, no? So, dati siguro ako, nung hindi pa ako Kristiyano, nasusukat ko rin yung success sa mga bagay na nakakamit ko. Like achievements, ganyan. Sa money nga, allowances, ganyan. Sa kung ano mararating mo sa buhay, no? Pero nung naging Christian na kasi ako is, natutunan ko and naintindihan ko kung bakit yung success is yung doing the will of God. Kasi, when we do the will of God, walang mangyayaring masama sa iyo di ba? Mas lalo kang magpo-prosper kapag sumusunod ka and ginagawa mo kung ano yung will ni God sa iyo. Kapag isinasabuhay mo yung buhay mo na naaayon sa will niya. Kasi He has plans for us, di ba? Sobrang haba, wala sa kalingkingan ng plano natin para sa mga sarili natin. And number 2, success is a daily right decision. So, yung success daw is a daily right decision. So, kailangan pala sa araw-araw pa lang is yung mga right decision natin. Paano ba tayo magkakaroon ng right decision, di ba? Kapag namumuhay tayo ng naayon sa will ni God, is doon talaga tayo makakagawa ng mga right decision sa buhay natin. Kasi nga, nandun yung presence niya sa pamumuhay natin kasi sinusunod natin yung will niya para sa atin. So, with that, nakakagawa tayo ng right decision. So, ang kailangan nga kasi dito, di ba sabi, success is a daily right decision. So, kailangan daily. Dapat constant, continuous, di ba? Hindi yung, ngayon, gagawa ka ng tamang desisyon, and bukas, wala, di ba? So, parang, napuputol yung connection mo. Napuputol yung road mo to success kapag, inconsistent ka. So, dapat, yung right decision natin is pinapairal natin or ginagawa natin on a daily basis. Kaya sabi rito,
success is a daily right decision. And number 3, success is a process of failures and recommitment. So, ang pinakaunang naalala ko rito is yung sinabi na, yung paulit-ulit na sinasabi pala na, huwag mong hilingin kay God na alisin niya yung mga problema mo sa'yo. Hilingin mo na bigyan ka niya ng grace para makayanan and malagpasan yung obstacle na yon or yung problema na yon. So, sabi nga rito, success is a process of failures and recommitment. So, bakit ba kailangan natin ng failure para mag-success tayo? Di ba yung ibang tao kapag nakakaranas sila ng failure is ang tingin nila sa sarili nila is unsuccessful. So, mali pala, no? To become successful pala is you must have to experience failures din. Kasi, yung failures na yan is yan yung magpapatibay sa'yo. Ayan, Ayan, kumbaga yung training grounds mo. So, once nagkamali ka, and nalaman mo na yung lesson behind that failure, is mas lalo kang matututo, di ba? Mas lalo mong matututunan kung paano ba gawin yung isang bagay or kung paano ba magdesisyon regarding sa bagay na yun. So, napaka-importante ng failure kasi nga, yung experience natin behind that failure is ayun yung, kumbaga, ayun yung nagiging lesson sa atin. So, nagagamit natin siya sa mga future na kailangan pa natin sa, for example, nagkamali ka ngayon, syempre, hindi mo na siya ulitin bukas. And, since nalaman mo na yung solution sa pagkakamali na yun, is ayun na yung gagawin mo kinabukasan, di ba? So, for future purposes siya. And, success is a process of recommitment din, sabi nga rito. So, especially kay God, kailangan lagi tayong mag-commit sa Kanya, mag-recommit once naputol tayo sa Kanya, once nawawala yung alab ng pagmamahal natin sa Kanya. So, lagi tayong magko-commit and we should recommit, di ba? So, success is a process of failures and recommitment. So, now naman is proceed tayo sa ating application. Number 1, admit failures but never accept defeat. Defeat means quitting kasi, like, naamin mong talo ka na, ikaw na yung mismong nagsasurrender sa sarili mo. So, sabi rito, admit failures but never accept defeat. So, as much as napaka-importante ng failure sa success natin, is that doesn't mean na we should accept defeat, no? Kasi yung failures nga does not mean na talo ka na, wala ka ng laban. So, yung failures na yun kasi is yung isa siya sa mga stepping stones mo to have that success that you are longing for. So, lagi natin tatandaan na we should admit our failures but never accept defeat or never quit. Especially kung si God yung pag-uusapan natin. Number 2, make small right decisions daily. So, dahil nga sabi Karina, success is a daily right decision. So, we should make small right decisions daily. Like, i-apply natin siya sa sarili natin na araw-araw, kahit sa maliliit na bagay, is makagawa tayo ng tamang desisyon, di ba? Lagi natin i-apply yung knowledge, understanding, and yung wisdom natin. And number 3, never stop recommitting yourself to God. So, ito yung pinaka-importante, no? Kapag nag-commit tayo kay God, is dapat nga continuous, di ba? Constant. Walang like, for example, once nag-backslide ka, is titigil ka na totally, no? Pwede ka magpahinga. Sa lahat naman ng problema, pwede tayo magpahinga. Pero dapat marunong din tayo mag-recommit sa mga bagay na pinagpapahingahan natin. Kasi nga sabi, admit failures but never accept defeat. Lagi natin tatandaan to never accept defeat. And all the things that we do, especially sa mga bagay na mahal natin at alam natin kailangan natin sa buhay natin. And sino ba yung number 1 na kailangan natin sa buhay natin at dapat nating mahalin? Diba si God? So, sabi rito, never stop recommitting yourself to God. So, ngayon, dahil nasa panibagong taon na tayo, panibagong yugto ng ating buhay, ay ini-encourage ko ang lahat na i-apply sa mga sarili natin itong mga teaching and application na ito para magkaroon tayo ng enough or sufficient knowledge and wisdom para sa pag-worship natin kay God.